wag na wag kayong papapressure sa mga babae na gusto nila, pakasalan nyo sila or buntisin nyo na sila kasi matanda na sila. Gusto mo ba yun, Ropa? Pressure kayong dalawa? At tandaan nyo, pag pressure kayo, hindi kayo basta-basta makakabuong dalawa. At hindi lang magastos, kundi delikado pa. Imaginin mo, umabot siya ng 35, hindi siya nagkaroon ng boyfriend or asawa. So paano mo ililid ang isang babae na hindi nakikinig sa'yo? At lalong magastos kung magbubuntis pa siya ng matanda na. At eto pa, pag 35 years old enough, mahirap na rin pasiyahin niya. Ngayon, kung meron kayong napupusuan at alam nyo na may potential naman, alagaan nyo. Huwag niyong pakawalan. Pero nung 25 siya, nire-reject niya madalas based on how she feels lang. Pero ngayon 35 siya, mas nangingibabaw na yung survival value na hinahanap niya. Ang hirap kasi sa mga babae, they always think na talagang perfect sila para doon sa lalaki na gusto nila. Hey, what's up guys? Suplado Moto here mga Ropa. So, bago tayo malis, kagaya ng sabi ko, content natin yung sinabi ni Mab Gonzales. Number 6, sa advice mo, if someone really likes you, you will know it. If he doesn't like you that much, you will get confused. Oo. Alam mo yun, di ba, kapag meron kang bagong dinidate na person, inisip mo, gusto kaya niya talaga ako? Kapag nagkaroon ka na ng doubt na gano'n, he's not that into you. No. So, pag tinanong mo sa sarili mo kung gusto ka niya, ibig sabihin, yung lalaki na stimulate yung emotions mo. Okay? Kasi kayo mga babae kayo, pag alam nyo sigurado na gusto kayo ng lalaki, nawawalan kayo ng gana. So mga Ropa, kitang-kita nyo ha, iba mag-isip ang mga babae at iba ang logic ng mga babae at iba mag-reason out ang mga babae kumpara sa ating mga lalaki. Tayo very straightforward, okay? Sila marami pa sikot-sikot at lagi nang gagaling sa nararamdaman nila. Pakiramdam nila yon, okay? At sinabi daw ng, tignan mo pagsabi niya. Kasi, ang nagsasabi sa akin ito ay yung nanay at tatay ko. Oh, see? Ang nagsabi no, nanay at tatay niya. So, kumbaga, pinaniniwalaan niya yon instead of kung ano yung nakikita niya doon sa lalaki. Di ba? So, paano mo nalamang si Matthew was really into you? So, syempre, di ba, you start out dating under the impression na, oy, baka may iba pa tong dinidate na tao, ganyan. Pero siya, Okay, so mga Ropa, lagi ko sinasabi sa inyo, okay lang naman makipag-date ng multiple women as long as alam nung isa or alam nung dalawa na may dinidate ka pang iba. Kasi hindi mo naman ibibigay kagad yung relationship na gusto nila kung hindi naman sila nararapat. Pero karamihan sa ating mga lalaki, lagi natin binibigay agad yung relationship na gusto nila. Why? Because we want to get what? Sexual access. Yun naman talaga yung habol nyo most of the time eh. Kaya willing kayong magpakatanga, magpakagago, willing kayong gumastos ng malaki dahil yun ang gustong-gusto natin makuha, yung sexual access. At syempre, yung intimacy. sinabi niya sa akin na there were people that I met before you at I went out with them, ganyan-ganyan, but I've decided I don't want to see other people. Tapos, nung sinabi na yun, sabi niya, ikaw ba, parang gusto mo pa mag-date ng ibang tao, ganyan. So, the reality of that was, after no first date namin ni Matthew, meron na pong first date ulit the next day dapat with someone else. Alam mo naman kasi tayo, pag reporter, Okay. So, dito pa lang mga Ropa, it's obvious yung sinasabi niya, hindi niya pinapractice, di ba? You should practice what you preach, di ba? Kanina, kasasabi mo lang na dapat isa lang i-date mo. So, tignan mo nga, make a date ka na, tapos the following day, meron ka rin pala uli ka date. Pero ano sabi niya? May isa pa dapat. Lord, sana po kinancel ni Mav Gonzales. kinancel ko nga. Kinilig ako. After no first date namin, kinancel ko. Okay. So, wala na ako kinausap. Pero hindi ko sinabi sa kanya yun. Ano ang opinion mo dun sa mga situationships? Having been in so many situationships, no! Nung ding nag-decide kami to be together talaga, sabi niya, oh, you're going to be my girlfriend. Kasi parang sa utak ko, nagkaroon na ng extra layer of, alam mo yung exclusively dating. Yes, Which, kung isipin mo nga, ano ba yun? Eh, di boyfriend-girlfriend nga, di ba? Ganun yan. Tapos sabi niya, bakit pa natin labelan na exclusively dating? Sabi niya, no. Totoo naman yun. Kung gusto niya talaga maging maging magjowa, di sabihin niya na sa isa't isa na tayo na, di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Pero syempre, may mga lalaki pa rin na ayaw ibigay relationship dahil hindi pa rin sila sigurado dun sa mga babae. Ang hirap kasi sa mga babae, they always think na talagang perfect sila para dun sa lalaki na gusto nila. Laging ganun. Lagi iniisip ng mga babae, no, I'm perfect for you. Di ba? Kaya wala akong dapat baguhin. Ikaw na lang ang hinihintay ko.
Parang ganun di ba? Na parang sila, abangers na lang na kailan mo kaya approach, kailan mo sasabihin tayo na, kailan tayo na, di ba? Or exclusive na ba tayo? Kasi iniisip ng mga babae, wala ka na dapat isipin pa. Eto na ako, payag na ako makipag-date sa'yo. Hindi ganun, ladies. Hindi porket pumapayag ka sa amin na exclusively dating tayo, hindi ibig sabihin nun, dapat namin ibigay relationship sa inyo, maliwanag. Siyempre, kailangan pa rin namin kilalanin kayong mabuti. Anyway, punta tayo sa isang pinorward sa atin ng ropa natin sa Facebook. Ako, I'm 35. Sinasabi nila, kapag tumatanda ka, ang babae, parang bumababa raw ang value. Yes, totoo yun. So, kailangan bawasan mo yung standard mo. Well, syempre, ang babae, pag alam niyang mahirap na abutin yung lalaki na gusto niya, okay, ganito mga ropa, ano yung sinasabi ko sa inyo lagi, yung 25 years old na babae at 35 siya ngayon, hindi na siya pwedeng mag-negotiate ng same na nung 25 siya. Okay, ulitin ko, magkaiba na ang negotiation ng 25 at 35 years old. Okay? Kung 25 siya, pwede siyang man-reject as much as she can, pero pag 35 na siya, mas pipilterin niya na ng maayos. Kumbaga bibilderin niya kung sino yung mas at least pasado dun sa criteria niya. Pero nung 25 siya, nire-reject niya madalas based on how she feels lang. Pero ngayon 35 siya, mas nangingibabaw na yung survival value na hinahanap niya. Though nandun pa rin yung emotions, syempre dapat meron pa rin siya ma-feel dun sa lalaki kahit papano, pero mas nangingibabaw na yung kailangan niya makasurvive. Ano sabi niya dito? Pero ako, nung tumanda ako, feeling ko, alam ko na kung ano ang gusto ko at hindi ko gusto sa tao. Kaya siguro mas mabagal ang filter ng tao na dinidate mo, mas nagnanarrow yung specifications mo of what you want in life partner. Okay mga ropa, pag-usapan natin yan sa biyahe. Tara, samahan nyo ako. Umuulan kanina, hindi tayo makaalis. Tara. Okay mga ropa, bibilisan na lang natin kasi umuulan, tayo mababasa. Pero ibablog pa rin natin. Syempre, andito na tayo. Bibilisan natin, tas hinto tayo. Aalisin ko yung camera ko kasi baka pasukin. Okay, yun nga mga ropa. Like I said, mahirap jumowa ng 35 years old and up. Okay, why? Kasi nga unang-una either they already hit the wall or pwede pa naman kaso napaka high risk na, di ba? High risk na mabuntis siya. So mas magastos mga ropa. At usually sa panahon ngayon, yung edad na 35 pataas, pwedeng hindi na rin healthy. Why? Pwedeng nagme-maintenance na siya or pwedeng marami ng bawal sa kanya. Biruin mo, magpo-provide ka sa kanya ng mga pangangailangan niya, tapos meron kang kaakibat na responsibilidad na hindi mo naman ginusto, di ba? So imagine mo yun ropa. Let's say for example, hindi niya sinabi sa'yo, meron siyang maintenance sa sugar niya or sa heart niya. So paano siya magbubuntis ng maayos ropa? Di ba? So syempre medyo delikado na. Paano kung hindi pa siya madalas mag-workout? Paano kung yung 35 years old na yun, laging iniisip niya sa ganda niya, lagi siya makakakuha ng gwapong lalaki at mayaman, na delusional pa rin kahit matanda na. Di ba? At alam natin na tama si Mab Gonzales na bumababa ang value ng isang babae pag tumatanda na, di ba? Pero laging meron lalaki pa rin tatanggap sa kanya. Pero yun nga lang, yung mga ganong lalaki kadalasan, yun yung mga lalaki na napilitan ka na lang kasi wala ka ng ibang options. Kaya ladies, wag nyo nang paabutin sa ganon. Ngayon, kung meron kayong napupusuan at alam nyo na may potential naman, alagaan nyo, wag nyong pakawalan, di ba? Or wag nyong sayangin yung oras at effort na binibigay sa inyo, lalo na yung relationship na binigay niya sa inyo. Kasi tandaan nyo ladies, pwedeng agawin yung boyfriend mo anytime na mga mas batang babae sa'yo. Gets? So anong panama mo kung 35 ka na at ang kalaban mo 25 anyos? Or yung masasabi natin na nasa prime age, mahihirapan kang makipag-compete, di ba? At eto pa, pag 35 years old and up, mahirap na rin pasiyahin yan or mahirap na isatisfy yan. Why? Let's say pupunta kayo sa fast food, wala nang dating sa kanya yon. Pag pupunta kayo sa simpleng lugar, wala na ring dating sa kanya yon. Naiisip nyo ba yon, Roba? Kaya stop listening to those women na sinasabi nila na magsisettle sila pag 35 na. Okay? Unless meron silang long time boyfriend, kaya malakas loob nila. Pero kahit na meron silang long time boyfriend, bilang lalaki, wag ka rin papayag. Or bilang boyfriend niya, wag kang papayag na magbubuntis siya at the age of 35 na.
Di ba? Kasi parehas kayo mahihirapan, Ropa. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng maging result ng pagbubuntis niya sa magiging anak nyo or sa health niya. Di ba? At ito pa, magastos, Ropa. Uulitin ko, magastos na magkaanak at lalong magastos kung magbubuntis pa siya ng matanda na. Gets? Kaya nga mas maganda magbuntis hanggat healthy siya or hanggat nandun siya sa prime age niya. Kasi mas madali magbuntis pag nasa prime age sila. At eto pa, Ropa. At alam naman natin na mas attracted tayo sa mga younger women, Ropa, di ba? Kaya nga kung pipili ka na lang din at may pera ka naman at kaya mo naman bumuhay na pamilya, huwag ka naman pumili ng 35, Ropa. Di ba? Tsaka eto pa, ang mahirap sa 35 years old and up, iba na rin ang pag-iisip niyan, Ropa. Medyo matigas na rin ang ulo niyan. Or baka matigas na ang ulo niya. So paano mo ililid ang isang babae na hindi nakikinig sa'yo or may sariling rules pagdating sa relationship niya? Eh ikaw nga ang lalaki, ikaw dapat ang nagdadala ng relasyon. So paano mo siya ililid kung siya mismo ayaw niyang makinig sa'yo? Ang gusto lang niya is meron siyang kasama or lalaki na tatanggap sa kanya. But don't worry, Ropa, swerte ka pa rin kung makakahanap ka ng 35 years old na babae, fit, sexy, at sumusunod sa'yo, Ropa. Pero suntok sa buwan yun, tandaan mo yan. Kasi yung mga ganung babae, talagang matigas na ang ulo, Ropa. Imaginein mo, umabot siya ng 35, hindi siya nagkaroon ng boyfriend or asawa. Pag naging magjowa kayo ng 35 siya, bakit magpapakasal ba kayo kagad pag sinagot ka na niya? Hindi naman, di ba? Or magsasama na ba kayo kagad? Hindi naman, di ba? Kasi kikilalanin mo pa rin siya. Ano sinasabi ni Suplado Moto? At least 6 to 12 months. 6 to 12 months, kilala mo pa lang yun. Di ba? Doon mo pa lang ibibigay yung relationship. Eh paano? Pag after 3 years, syempre may honeymoon phase yan. Di ba? So, the only time na lalabas yung pag-uugali niya is after 3 years. Or pag nagsama na kayo sa isang bubong. Yun ang pinakamabigat, yung magsama kayo sa isang bubong dahil mahirap na iwanan pag nakatira na kayo sa isang bubong. Hindi mo na basta-basta mapapalis yan. Lalo-lalo na kung kinuha mo na sa pamilya niya, Ropa. Gets? Kaya uulitin ko, mga Ropa, magastos jumowa ng 35 years old. At hindi lang magastos, kundi delikado pa. Okay? Kaya piliin nyo yung mas bata sa inyo. Kung nasa 35 na kayo o 40 na kayo, make sure at least 7 years younger than us. Diba? Hindi yung pipiliin mo is ka-age mo or mas matanda sa'yo. Delikado yun, Ropa. Kasi it shows lang na parang sinasabi mo bilang lalaki, wala ka na ring ibang options kundi siya. Tandaan mo, tayong mga lalaki, time is our greatest ally, Ropa. Kaya huwag kang magmadali. Hindi porket sexy siya at the age of 35 or hot siya, puta tutuluyan mo na. Kukulubot at kukulubot yan, Ropa. Kaya nga mas maganda, mas bata sa atin, Ropa. O baka may magsabi sa inyo, bakit yung kapitbahay namin 35 nag-asawa, o ngayon 38 na, nakatatlong anak pa. Gusto mo ba yon, Ropa? Pressure kayong dalawa? At tandaan nyo, pag pressure kayo, hindi kayo basta-basta makakabuong dalawa. Tsaka yung ganong edad, mahirap nang bumuo, Ropa. Kung gusto mong bumuo ng pamilya, kung ayaw mo naman, ganun pa rin ang kalalabasan, Ropa. Magastos pa rin pag jumowa ka ng 35 years old and up na. Gets? Kasi yan yung pwede na hindi na sumusunod sa atin. Kasi yan yung edad na pwedeng matigas na talaga ang ulo. Tsaka uulitin ko, ano yung sinabi ko sa inyo? Bakit siya umidad ng ganon na 35 years old na walang lalaki na nagtiyaga na jowain siya or bigyan siya ng relasyon, di ba? Kaya isipin nyo yun, mga Ropa, be fucking logical. Huwag kang papadala dahil sexy lang siya. Huwag kang papadala dahil maganda lang siya. Hindi ganun pagdating sa relasyon, Ropa. Kung gusto mo ng relasyon, dapat make sure total package din ang pipiliin natin. Kung sila naghahanap ng pogit mayaman, maganda yung lahi, marunong kumunik emotionally, dapat tayo rin maganda, sexy, may capable makapag-anak,
Ganon, Ropa. Hindi yung jojowain mo kasi sinabi niya sa'yo, matanda na ako, kailangan mo na akong pakasalan kasi baka mahirapan na ako mag-anak. Hindi ganon, Ropa. At wag na wag yung gagawin dahilan yon para jowain ng isang babae, mga Ropa. Okay? Wag na wag kayong papapressure sa mga babae na gusto nila, pakasalan nyo sila or buntisin nyo na sila kasi matanda na sila. Wag, Ropa. Kung alam mo na hindi ka pa naman ready or kung alam mo na hindi siya yung babaeng gusto mo, hindi mo kailangan na gawin yon, Ropa. Maliwanag? Okay, mga Ropa, tapusin natin dito kasi malakas ang ulan. So itatabi ko muna. And I think malabo na yung natin, screen natin. Okay, sa lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga Ropa. Ang problema, saan tayo tatabi?